Okay. Okay, so good morning ba? Good afternoon class, good day. Ngayon, continue lang naman natin 'no, yung topic natin sa equilibrium. Kasi yun nga, your prelim exam would already be on Thursday ba kayo ang schedule niyo or Friday? Thursday yata, Thursday. Basta yan, that's already this week 'no. So ngayon, para mas mahanda kayo, let's do online or let's do this lecture video. Ano kayo 'no, maging ready kayo sa exam ninyo. Ngayon, let's just continue. Natapos na ba natin 'tong problem na 'to? Did we already finish this problem? Yes, oh, yes, yes. Okay. So, eto okey na rin ata. Dito tayo nag-last. So, eto problem, a tensioning mechanism of a magnetic tape has a mass of 0.4 kilograms and its center of gravity is at G and the tension T in the tape is maintained by presetting the tensile force in the spring to be 14 newtons. Ngayon, ang sabi niya, calculate the T, yung tension, tsaka yung magnitude of the pin reaction at A. So, wait lang. Let me just move it to nakita na ba? Yan, okay. So, nandito na yung problem, eto. Ngayon, malamang sa malamang, ang mangyayari niyan, kunyari, ito yung quiz nyo, ito yung exam ninyo. Malamang sa malamang, ma-overwhelm na naman kayo dun sa drawing, no? So again, sa mechanics kasi kahit sobrang complicated ng drawing, kahit medyo ah malabo or mahirap or hindi nyo maintindihan yung drawing, it all boils down to you uh, making or creating yung tamang free body diagram. Kasi again, 'pag tama ang free body diagram mo, walang magiging problema sa solution mo. Kasi ang free body diagram nandun na lahat ng kailangan mo 'no. Kasi sa mechanics kasi this is just basically asking you to analyze the forces 'no. So, kailangan mo lang mag-base sa tamang free body diagram. So kunyari eto yung nakalagay sa exam niyo, ang gagawin ko dito kunyari ako yung estudyante, kailangan kong i-solve itong problem na 'to 'no. Ang una kong gagawin siyempre draw the free body diagram. Ang gawin natin, i-isolate natin itong tensioning mechanism na 'to. Tanggalin natin yung supports niya. So isipin mo, ano ba yung support ng tensioning mechanism na 'to? I have a pin at A, tama, andiyan yung pin sa A, tapos meron din tayong spring sa B. Ngayon, meron din siyang dalawang cable which is already included na dito na T, dito may tension T, tsaka may tension T. Ngayon, so let's just start 'no. Pagka gano'n, sabi niya merong spring dito sa A, so 'pag meron kasi tayong spring, a spring acts like a a spring acts like a cable, pero ang difference lang sa spring at saka sa cable, ang spring meron siyang expansion, meron siyang change in length, 'no? Kasi isipin mo ang isang spring pagka binanat mo, it will resist that tension force, pero while resisting it also gives elongation, nag-e-elongate siya. So yun yung tinatawag nating K or yung spring constant, 'no? So 'pag eto yung problem, let's just replace it with a force that is equivalent or has the same rotation dun sa kanya. No, wait lang, palakihin nga natin, patabain natin para mas makita. Ayan, okay. So this is my force T, this is my tension or my spring, no. So tawagin na lang natin 'tong tension or spring tension, no, TS, tension of the spring. Ngayon sa baba naman meron akong pin dito. Ngayon sa pin alam natin 'pag pin 'yan, the force would be something like this 'no. Hindi natin alam kung anong direksyon niya, pero the best way to do it is to just represent it by its components para mas madaling i-analyze. So now I have an X component tsaka a Y component.
So eto, oops. So meron akong horizontal tsaka meron akong vertical component. Let's just call this, oops. So let's just call this, RAY kasi vertical, tapos RAX. So yun lang naman 'no, yung tension nakalagay naman na nakalagay na rin dito. So kung bibilangin natin ilan yung unknown, you have 1, you have 2, you have 3, tension, ito parehas lang naman, so that's 3, tapos 4. Pero kung papansin niyo binigay na, may binigay na value. So basahin mo lang ulit yung problem. Meron tayong hindi hindi pa alam or kulang pa yung equation natin. Pero may sinabi kasi siya dito. Sabi niya, the tensile force in the spring at B to 14 Newton. So, para daw magkaroon ng tension T dito, tsaka tension T dito, para maging T na equal sila, yung TS, yung tension sa spring, is set as 14 Newton. So, given pala to. No? So, given pala yung tension sa spring na 14 Newtons. So if it's given na 14 newtons ang tension sa spring, ang kailangan lang natin gawin is do the equilibrium equations. Kasi ito na, yung kung anong nasa screen nyo ngayon, palaki natin ng konti na para mas makita. Ayan, kung anong nasa screen nyo ngayon, yan na yung yan na yung free body diagram, no? Hindi tinanggal mo yung support, ni-replace mo ng kanyang support reaction. So that's now the free body diagram. So pagka meron na akong free body diagram, it's now as easy as listing what the equations that I would use. Punta muna ako dun sa pinaka-basic, summation of forces. X is equal to 0, summation of forces sa y is equal to 0, tsaka meron akong summation of forces along, summation of moment at any point, this is equal to 0. So pag ganyan, tignan natin, no, bago tayo simulang mag-solve, tignan muna natin kung ano yung pwede nating gamitin na meron tayong masosolve. Kasi kung titignan mo, mag-summation of forces X ako. If I do summation of forces X here, may unknown ako na RAX, may unknown ako na T, so parang hindi pa pwede. Or parang dalawa pa yung unknowns ko. Summation of forces Y, meron akong unknown na T along the vertical, meron akong unknown na AY along the vertical. So hindi ko rin masosolve or wala pa akong masosolve gamit doon. How about moment? If I take moment, let's say at point B. Pag nag-moment ako sa point B, etong tension may unknown, may itong tension, may unknown din 'yan. Yung RAX meron din siyang moment arm, yung RAY meron din siyang moment arm. So hindi pa pwede, hindi pwede sa B. Pero what if I take moment at point A? Kasi sa point A, pag nag-moment ako dito, RAX would be passing through point A, RAY would also pass through point A. Therefore, ang moment arm ng RAX at RAY 0. So hindi ko na siya isasama sa equation ko. Wherein ang T, may moment arm tong T na pataas, may moment arm tong T na horizontal. So may T dun sa equation ko. Yung TS wala namang problema kasi known naman na 14 newtons yan. So pagka ganun, naisip ko na agad, pag nag-moment ako sa point T, ay sa point A pala, sorry. Pag nag-moment ako sa point A, masosolve ko na agad yung T. So pwede, I can start with that. So first part of the equation or first part of the solution, I'll just take moment at point A. So if I take moment at point A, wait nga lang, but medyo ma gra oops. Wait lang para mas maganda yung bakasan natin 'to. Okay. Yan. Okay. So eto, no, summation of moment. Let's just do that. Kasi nga equilibrium, that's 0. If I take moment at point A, simulan natin. Yung T na eto, that T, yung T na vertical, eto. Ang moment arm niya from point A, since vertical yan, the horizontal distance is just this distance until dito sa distance na to. And that is already given as, eto, tama? That's 20 mm. So yung 20 mm na yan, that's T multiplied by 20 mm. So this is counterclockwise. So kasi ang rotation niya dito, pag ganito ano, it's like this, yan, pag ganyan. So pag ganun siya, so that's counterclockwise. Pag counterclockwise, this should be denoted as negative kasi ang positive natin dito is the clockwise moment.
Yun yung sign convention natin. So, negative yan. Ito namang T na horizontal, it rotates like this. It's a positive kasi clockwise to. So, pagka ganun, this is plus another T. Yung kanyang moment arm, since ito, kitang-kita naman, this is given as 120. 100, 100, oops, 120 millimeter. Ngayon, meron pa, yung TS. Yung TS na yan is minus, kasi counterclockwise, tama yan? That's counterclockwise. So, minus 14 multiplied by moment arm, which is 80, tama? Ito, kung titignan mo, ano, yung distance na to, is this distance until etong distance na to. Or, pwedeng sabihin ding ito hanggang dito. And that is just given as 20 plus 100 or 120. Okay? So, this is 120. Tama na ba to? Kompleto na ba to? Kompleto na ba yan? Hindi pa. Bakit? May mali tayo sa free body diagram. Anong mali sa free body diagram? Anong mali sa free body diagram? Wait, sir. Wait, no? Parang nakalagay, may nakalagay dito na mass niya na 4, na 0.4. Hindi naman pwedeng tanggalin mo yan. No? So, ibig sabihin pala, yung aside sa tension niya, may applied force pa tayo. And that applied force is the weight of the actual machine. So, hindi pwedeng mawala yun, no? Kahit, again, like I said, kahit tama lahat, kunyari, eto na tayo, tapos ko na gawin yan, in-equal to 0 ko na to, oops, in-equal to 0 ko na yan kasi nakalimutan kong ilagay yung weight. I'm sure mali na yung makukuha mong T, mali yung makukuha mong RAX, mali yung makukuha mong RAY. So make sure not kompleto ang free body diagram mo, no? Kahit na double check nyo kung ano yung mga given. Kasi may nakalagay pala doon, no? 0.4. So dapat hindi pwedeng mawala yan. So dito, meron pala siyang applied force na 0.4 sa gitna. And this is 0.4. So, okay lang ba? Diretso ko na, no? W is equal to, or weight is equal to 0.4 multiplied by 9.81. Kasi nga, hindi pwedeng kilogram ang ilagay natin. What's the value of weight? Can someone solve what's the value of weight? Tinamad na akong kumuha ng calculator nandun. Anong value ng weight? Lang. Itaasan natin ang konti, medyo hindi makita. Yan. $3.924, sir. 3.924. Okay, sige. 3.924. Since this is kilogram, this is meter per second square, this is automatically newtons. Okay, ngayon, so eto, given as 3.924 newton. Ngayon, if this is multiplied by 120, kulang, tignan natin anong rotation nitong weight na to. This is rotating clockwise. So, if it rotates clockwise sa ating sign convention, this is positive. So, ngayon, kung positive yan, 3.924 multiplied by what do you call this? Moment arm mo, ayun, given na pala sa drawing 80. Tama, ito. This distance, ito. Yan, distance na yan is 80. So, this is equal to 0. Now, can someone solve what's the value of T? Calculator nyo na lang. Sabay-sabay tayo. Pati na ako. Yan, nalabas ko na yung calculator ko. Negative times 20 plus alpha x times 120 minus 14 times 120 plus 3.924 times 80 is equal to 0. Ano sagot nyo? Anong sagot nyo? What's the answer? Pare-pares ba tayo? 13 point ano? 13.66. Okay. So this is 13.66. This is newtons. Siyempre, kailangan may newton dyan, no? Okay. Okay, answer. That's the answer for the question
here na T. Mayroon bang kulang? What's the magnitude and the reaction, no? So, anong gagamitin mong combination kung yung 2 force or 1 moment? Di check mo na lang. Tapos na ako mag-moment. Pag nag-summation of forces X ako, ang unknown ko na lang RAX. So, ibig sabihin, gawin ko na yun. No? Second equation, that is summation of forces along X. This is equal to 0. Ang lalabas dyan, I have positive RAX plus T. This is equal to 0. Wala na, no? Kasi ang T na to, vertical, wala yung X component. Itong weight, vertical din, walang X component. Itong TS, vertical din, walang X component. So, okay na ako ng mga yan. And T now is already known to be 13.66 is equal to 0. Without using calculator, kaya ko na agad masabi that RAX is equal to negative 13.66 newtons. And since this is negative, ibig sabihin, kasi nga, itong direction na to the right na to, this is just my assumption, hindi ko sure kung tama yan, this reaction here is a assumption, this direction here. So, since negative yung sagot ko, mali yung assumption ko na to the right, therefore, this must be going to the, this must be going to the left. Okay? So, ngayon, since it's going to the left, punta na tayo sa kabila. No, summation of third equation. Third equation, summation of forces along Y, this is equal to 0. Ngayon, isa-isahin ulit natin. I have positive kasi I assume going up. RAY plus tension, 14. Yung tension sa spring, 14 plus 13.66. Tama, going up. Then minus 3.924. This is equal to 0. What's the value of RAY? What's the value here? Negative 23.74. Okay. Negative 23.74. This is newtons. Again, since this is negative, this is now directed. This should be directed downwards kasi ang assumption ko going up. Pero syempre, hindi naman ang tinanong niya is yung X at saka Y component. Ang tinanong niya, ano daw yung magnitude ng mismong pin reaction. Again, this is not the magnitude. Ang magnitude is yung talagang resultant ng dalawa, which is eto, no? Ito, kung may RAX dyan, may RAY, hindi yan yung totoong force dyan. The real force acting on the pin is this resultant of RAX and RAY. Let's just call that RA. Ngayon, para masagot ang RA, kayang-kaya nyo naman na yan, alam ko naman na kaya nyo na yan, square root ng 23.74 squared. Kahit negative yan, negative squared is a positive number, so hindi ko na ilalagay 13.66 squared. Tama? And the real reaction force na nangyayari sa pin A, which is included na yung dalawa, which is equal to ano? Oops. 27.33, tama ba? Tama ba? 27.30, hindi pala, 27.39. Okay. 27.39 newtons. Okay. So, that's the answer. Yung direction niya, pa ganyan. Hindi naman tinanong yung theta, so okay na yan. Hindi, lagay pa rin natin para sigurado. No? Theta is equal to tangent inverse ng opposite. Kunyari, ang theta na gagamitin natin is this theta. Ito. Along the horizontal. RAY over RA. That is, yes, Vermont, ano? 23. Sir, hindi po ba pa-southwest yung direction nung sir? Resultant? Ay, oo nga. My bad. Tama. Pala, mali pala yung assumption natin. 23.74 13.66. Ano to? Tangent 23.74 over 13.66. Okay. 60.08. Okay. Mamaya i-zoom out ko para i-ano nyo.
60.08 degrees. And this is, siyempre, ito siya south of west. South of west. Okay. So, downwards to the right, to the left, south of west. Oh. Answer. Zoom out natin para makita niyong lahat. Tapos yan. Okay, so again, like I said, kahit sobrang komplikado ng drawing, kahit mukhang tanga yung drawing, di mo maintindihan, all you need to do is to basically first do the free body diagram. Pag nagawa mo yung tamang free body diagram, it's again as easy as doing yung equilibrium equation mo. Kasi yun nga, sobrang importante talaga ng free body diagram. Kasi kahit tama yung equation mo, kung mali to, mali yan. So kahit gaano kahirap, ito na, andyan yung question, no? Kahit gaano kahirap yung drawing, di ba, yung may kotse nga na drawing, pero you can simplify it as simple as yung forces na meron ka. No, lalo na sa sa exam ninyo. Sa exam ninyo, I'm all allowing you to use the drawing, di ba? Kunyari, may drawing na nandun dati. I'm allowing you to use the drawing. Ay, di ba kita sa laptop? Okay. Sige na, pasensya ka na, Diro, ha? Wait lang. Pasensya ka na, ha? Lagay ko dito sa taas. Wait lang. Paano ba? Hindi kita sa laptop. Sir, dyan na lang, sir. Screenshot ko na lang para kay Deiro. Okay na to? Kita na? Kinalaki ko na? Pwede nyo yung screenshot to send nyo sa group chat para ano. Okay. No, so Sir, again, yun smile, yun sir, yung- smile. Walang iya ka talaga, pamitan. Anyways, okay. Ano na ba yung next problem? Ay. Okay na? Okay. Sige. Wait lang, how do I do this? Yeah. So problem, may spring, no? The spring on the rope assembly are originally stretched 1 feet when theta is equal to 0. Determine the vertical force that must be applied so that itong U pala, sorry. So that itong U, theta na lang to. Theta, wala namang U sa problem, no? Okay. So ito, this is theta. Theta is equal to 30 degrees. So, ibig sabihin niya, pag in-stretch daw siya dati, nung original niya, na-stretch natin siya ng 1 feet. Tapos, ano na ngayon, pagka binanat mo pa, bababa, tapos itong theta na to, magiging 30. Ano yung value ng ating magiging, ano yung value ng vertical force F? Okay. Sige. Okay. Wait lang, tago muna natin ito. Full screen natin yan. Tapos ito, page laptop. Okay, so yan. Okay, so problem. The spring on the rope assembly are originally stretched at 1 foot when theta is equal to 0. Determine the vertical force F that must be applied so that the 30 degrees or so that theta would be equal to 30 degrees. Okay. So ngayon,
So imagine nyo, 'di ba? Dati, ang itsura daw niya, bago mo lagyan ng force, so kung ito yung dalawang roller, tapos, yan, may spring siya dito. Ito, hindi kailangan, tapos meron siyang beam dito. Tapos dito, meron na naman siyang spring, may beam siya dito. Tapos dati, straight lang siya. No? Siyempre, pag theta is equal to 0, yan, horizontal na lang yan. So, yung roller daw natin nandito. Tapos, merong nakasabit, pero wala pang F, no? 0 pa lang yung F. So, sabi sa kanya, eto, dati na daw, ibig sabihin, meron na daw original stretch na 1 foot to, no? Ngayon, ano ba ang meron sa spring? Ang spring kasi, meron tayong tinatawag na spring constant, K. So, K is your spring constant. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng spring constant? All you need to remember, kasi ito, di ba, napag-aralan nyo naman na yung spring constant nyo nung physics, no? Ang spring constant, it is the deformation of a spring per force. So, pag sinabi mong 30, let's say this example, ang sabi niya, 30 pound per feet. Ibig sabihin, habang ini-stretch mo siya, pag ini-stretch mo siya ng 1 feet, eto, pag ini-stretch mo siya ng 1 feet, ang magiging deformation niya or ang magiging force na kailangan mo para stretch mo siya ng 1 feet is 30 pounds. So yun yung ibig sabihin ng pound or ng 30 pound per feet, yun yung spring constant. And the formula to get the spring constant is K is equal to the force applied divided by the change in length. So the force applied divided by the change in length. So ibig sabihin, pagka meron akong change in length, meron akong spring constant, ibig sabihin kaya kong i-solve na yung force na ina-apply ng spring. Otherwise, or in other way around, kung meron akong force, meron akong spring constant, kaya kong i-solve yung magiging deformation niya. So ibig sabihin, pag meron ka na nito, kung given na yan, you can just solve for what is unknown using what you know from the spring constant. So ngayon, imaginein ulit natin, sabi niya, from dito, meron na dating 1 feet na elongation. So, this length is the change in length. Yung stretch niya, yun yung change in length. So, ano daw ang mangyayari kapag pag hinila mo to, no? Anong imagine mo, pag hinila mo to, anong mangyayari? Ano sa tingin mo mangyayari pag hinila mo to pababa? Anong mangyayari ito? Let's just call this A, yung ring A. Anong mangyayari sa ring A pag hinila mo siya pababa? Di ba, bababa din. Tama? So, pag bumaba yung ring A, magiging dito siya. Magiging ganun. Ito, bababa tong lubid na to, yung lubid na to, bababa hanggang dito. Magkakaroon daw tayo ng 30 degrees. Ito yung F. So, pag hinila mo to pababa, ano sa tingin nyo ang mangyari dun sa spring mo? What do you think would happen to your spring? Mag-stretch Pa, sir. siya. Stretch po, sir. Tama. So, ang kailangan ko lang mangyari, since alam ko na yung magiging change in length niya, do you think we can solve for this value here? Kung anong length to? Kaya bang isolve to? Ito, given to na 2 feet, diba yun sa drawing? This is given as 2 feet. Tama? This is given as 2 feet. Ngayon, can we solve for this value if I know that the inclination would be 30 degrees? Yun yung binigay sa problem. Kaya nyo bang isolve to? Pwede, diba? Kasi if you draw the triangle here, eto, ilipat ko lang yung triangle natin. Oops. Yan. If you draw the triangle here, you know that this is 2. Tapos you know that this is 30 degrees. You know that this is 2. Eto, yung length na to, 2 feet. Eto, 30 degrees. I can just solve for this value. And this let's just call this x. So, by using simple trigonometric function, kasi alam mo namang right triangle yan, 90 degrees yan, horizontal, vertical, to get x, kasi 30 is adjacent, that's cosine. Cosine 30 is equal to adjacent over hypotenuse. So, ibig sabihin x is equal to 2 divided by cosine 30. And x is now equal to, what's that value? 2 over cosine 30. Oops.
That is 2.31. Tama ba? 2.31. So, saan na yun? 2.31. Ang hirap magsulat sa gilid. X is equal to 2.31 feet. Okay. Now, I know na ito, 2.31 feet. So, ito, dito, kunyari, ito na yung drawing. Ito na yung initial horizontal. Ito na yung final. Tapos, ito is given as 30. Ito is also given as 30. Ngayon, alam ko na itong length na to, this length is 2.31. Can you tell me now what is the stretch? Ano yung stretch ng K or ng spring ko? How much did the spring stretched? Can someone tell me? Gaano kalaki yung pag-stretch ng spring? How much did the spring stretched? Paano? Ano? 231 to, no? Ayan, ito. This naging 2.31. Ngayon, ilan sa tingin nyo ang naging elongation or paghaba nung spring ko dahil binaba ko siya ng 30 degrees? 0.31. Okay. So, ang nangyari, from original, eto, no? Tama si Vermont, 1.31. 0.31 yung original state, yung horizontal to pareho, na naging pababa, nagstretch siya ng plus 0.31. Pero may sinabi kasi sa problem. Ang sabi sa problem, originally na-stretch na siya dati ng 1 feet. Tama? So if the spring has already stretched 1 feet, this 0.31, sinabi na pala ni Charles, ayan, this 0.31 will be added dun sa original stretch niya. So the total delta, ang delta is always the Greek letter for change, no? Delta, laging pag may nakita kayong delta, that's change. Delta L or the change in length ng spring ko would be 1.31. Would be 1.31 feet. So 1.31 feet, bakit? Kasi from your configuration original to final, lumaki siya ng 0.31. Tama. Pero may sinabi kasi sa problem na dun sa original niya na horizontal, dati nang merong 1 feet na stretch. So idadagdag mo pa yun dun sa original. So ito, magiging 1.31 feet. So pag alam ko na kasi itong delta L, balikan natin yung formula ng spring constant. K is equal to force over delta L. The force over delta L. So ibig sabihin, this equation will now be 30. This is pounds per feet. This is equal to F or the force in the spring divided by force in the spring, gawin natin itong S. Spring divided by 1.31. This is feet. So now S will be equal to 30 times 1.31 and that is 39.3. Tama ba? 39.3. Or tawagin natin itong Fs para hindi nakakalito. So F or force in the spring. 39.3 pounds. Okay. Ngayon, is this our final answer? Is this our final answer? Do you think that this is the final answer? Hindi pa, no? Bakit? Kasi ito pa lang yung force ng spring. Ito pa lang ang force ng spring. Ang tanong sa problem, ano yung force na paghila na gagawin mong force F? So, ano ba ang paraan para ma-solve naman tong F? May magdi-disagree ba sa akin pag sinabi ko na kung anong mararamdaman ng spring na hila, yun din yung mararamdaman ng ng lubid. Tama ba? Kung anong mararamdaman ng bakal, yun na rin yung kung anong mararamdaman ng spring, yun na rin yung mararamdaman ng bakal. Kasi isipin mo, ito yung may spring, pag ginila mo yung lubid, kung anong hila mo sa lubid, yun din yung may bibigay mo dun sa spring. So the force that is being exerted onto the spring will be the same as the force exerted dun sa lubid ko.
Kasi if I do the free body, if I isolate, let's say, eto, yung link niya. Ito yung link niya, no? Yung pinagkabitan ng spring tsaka ng lubid. Pag in-isolate natin yon, let's say, eto yon. Tama? Pag in-isolate ko yan, this point here, etong point na to is this point, eto siya. Meron akong tension ng cable, so TC, tension ng cable. Tapos dito, meron din siyang tension ng spring. Tama? Yun yung mga nararamdaman na force nung point na to, if I isolated that point. So you now, you can just say that TC is equal to TS by doing summation of forces along Y. Tama? Ngayon, anong kinalaman ng cable, sir, dun sa F? If I now isolate this part, etong term na to, isolate. This term is a very important term. Yes, Vermont, ano? Sir, di gumagalaw yung screen ko eh. Kusul Akin lang ata. Akin lang ata, sir. Ay, hindi, sa Ay. lahat. Sa lahat pala. Ulit. Saan tayo nag-stop? Bago lang ba yan o kanina pa yon? Yung Bago sa lang, part na 9.3, hilain. Okay, so 39.3. Okay. Kaya pala eh. Okay, so 39.3, eto na, eto siya. Okay. Napindot ko pala yung change screen. Yan. Anyways, ngayon, ang tanong, ano yung magiging like I said, wala naman siguro magdi-disagree sa akin when we say that the force in the spring is just the same as the force in the cable. Tama, ito yung lubid mo, yung cable mo, parehas yung force na nararamdaman ng lubid dun sa force na nararamdaman ng spring. Kasi nga, if I isolate etong part na to, tama, this part here, etong part na to, yung maliit na part na yan, yung link niya, yung link ng cable, let's say eto siya, ang force na mararamdaman niyan, meron siyang tension dahil dun sa cable, TC. Let's just call this TC. Tension ng cable. Tapos sa baba naman niya, meron siyang pababa na force and I'll call that tension at the spring. The tension at the spring is already solved as the Fs. Tama? This is the force on the spring. Ngayon, if you do summation of forces Y, TC is equal to Fs. Tama. Ngayon, anong kinalaman nito, no? Ano ngang kinalaman nitong Fs na to or yung TC na to dun sa cable F? If I isolate, tama, ito, yung keyword na to, yung word na lagi kong ginagamit, isolate. Kasi hindi lang lagi sa mechanics. Remember this, no? Kasi isa to sa pinaka-importanting part ng solving sa mechanics, isolation. When I say isolate, you literally isolate and analyze only a part of your structure. So for example, dito, instead of analyzing the whole structure, eto, analyze ko yung buong structure na yan. Imbes na yan, para makita ko yung F, ang gagawin natin, i-analyze ko etong ring na to. Tama? This ring at A. I will isolate that spring at A, and check the forces that are acting dun sa spring na yan. You can do that as long as you still consider all of the forces that are acting on that hindi pala spring, sorry, ring. At that ring. So, let's isolate yung ring na yan. So, for example, ulitin ko na lang ng konti. Isolating, if I isolate, so yung ko yan. Okay. Isolate ring A. If I isolate ring A, eto siya, no? This is the ring A. I can consider that ring A particle para hindi ko na-consider yung size tsaka yung shape niya. So, yung ring A na yan, eto, ano ba yung mga nag-act na force sa kanya? First is this tension here, which is given as F. Yan yung hinahanap natin. So, meron tayong force F. Tama? Eto, let's just call this force F. Oops. Let's just call this force F. Tapos, aside dun sa force F na bababa, meron akong dalawang tension. Meron akong dalawang tension and this is the tension of the cable. So, this is tension cable which is also equal to Fs. So, ang ilalagay na lang natin dito, Fs. So, tandaan nyo to, no? This is a very important concept for you to understand sa
for you to understand sa mechanics yung i-isolate mo yung mga object na kailangan mo lang. Kasi hindi laging what do you call this, hindi laging full structure ang kailangan mong i-consider. Yan. Tapos eto syempre given ito, this is already given as oops. Yan, eto is 30 degrees. Tapos eto 30 degrees. Tapos eto is given as 30 na already solved as 39.3. Tama ba? 39.3 ba yan? Tama. 39.3 pounds. Siyempre, kung yan yung nasa left side, parehas lang naman siya, symmetrical. This must also be 39.3 pounds. Okay? So, hindi ko na kinonsider yung whole structure. What I did is I only isolated ring A. Kasi if I isolate ring A, I can have a force system that looks like this. And looking at this force system, I can now solve for F. Okay? So, let's solve for F. Summation of forces along, hindi ko na kailangan isipin, diretso na yan, Y. Tama? Pag mag-summation of forces along Y ako, I can simply solve for F. Kasi siya lang naman yung unknown sa F. F is equal to, ayusin na lang natin. Negative F plus 39.3 sine 30 plus 39.3 sine 30. Okay? So, meron ba? Wala na. So, this is equal to 0. So, what's the value of F? What's the value of F? Diyan pa ba kayo? Baka wala na kayo, ha? Baka iniwan nyo na ako. 39.3 din. Ha? Nataon parehas. Pero hindi laging parehas yan, ha? Dahil lang din sa 30 degrees. Kasi ang sine ng 30 degrees is 1/2. Kaya 1/2 times 2 magiging 1. Pero that's not the case for everything, no? For every equation. Nataon lang na parehas sila. Okay, so this is now the answer for the F. You need to pull. So ibig sabihin, kailangan kong maglagay ng 39.3 kailangan kong maglagay ng 39.3 pounds na force dito sa ring para bumaba siya, magkaroon ng inclination na 30 degrees. So yun. Okay, so ito lang ha, kaya ginano ko yung problem na to introduce to you yung concept ng mag-isolate kasi mamaya may mga problem tayo na kailangan nating mag-isolate. Okay. So you may take a screenshot. Wait lang, let me just check. You may take a screenshot tapos kayo na ang ay, hindi kasya. Pababa natin to. Ay, naiwan. Kawawa naman siya, naiwan. Yan. Oops, di ba rin kasya? Yan, okay. Take a screenshot tapos next problem. Wait lang, wait lang. So, alam ko na para mas maganda sa OBS. Wait lang, palakihin natin. Yan. Para hindi nagre-reklamo si Joshua na kaya naman sa kanya eh. Sir, takpo na ng mukha ko, sir. Huwag na, wait lang, kalmahan nyo lang. Yan, baba ko yung mukha ko. Baba natin. Ang galing ko na kasi mukha ko. Yan. Yan sa baba. Okay, so take a screenshot tapos do your necessities for 5 minutes tapos next problem tayo. Tapos natin muna yung mukha ko. Okay, sige, mag-break muna ako. Saglit lang, inom na ako tubig at ako yun.
Nauuhaw. Okay. Di ba kayo? Sir. Ah. May tanong Ano? ako sa comments, sir. Ano? Check mo, Sir, sir. paano malalaman pag mag-equilibrium ka sa problem? Kung sinabi sa problem na under equilibrium siya or kung assumed na equilibrium siya. Katulad nito, 'di ba? Ito yung problem mo. Gumagalaw ba siya? Hindi, sir. Hindi. So ibig sabihin if it's not moving, if it's not under if it does not have any acceleration, ibig sabihin you can consider it as a under equilibrium. Yun lang naman kasi 'di ba? Ang definition ng equilibrium is kapag ang force mo or ang body mo is not have no acceleration. So pag meron kang acceleration, definitely wala nang equilibrium. Pero kunyari, ang tinanong ng problem, what's the resultant? Daw kasi resultant meaning ano yung resultant ng mga forces mo, hindi equilibrium problem 'yun. Kasi you are not considering yung kung equilibrium siya or hindi. Ang kino-consider mo lang ano yung mga summation ng forces. Tama? So pag resultant ang tinanong, hindi siya equilibrium. Pero pagka ang tinanong, what's the reaction? What's the tension at the spring? Tapos hindi naman gumagalaw. Therefore, you consider that problem a equilibrium problem. Okay na? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So, wait lang. Yan. Saan na yun? PowerPoint. Hindi, balik tayo. May next problem dun sa dito naman. Same figure. Same figure pero iba yung problem. Same figure pero iba ang problem. Ito medyo complicated to pero try natin, no? Medyo complicated yung solution niya pero let's just try.
Ito pag ganito, kita ba? Ayan. Dinig ba ako? Ba't ako nawala? Kinik ako ni Rob. Okay, sige. So yung problem, sabi niya ito. So same configuration ng spring. Kita ba yung buong problem sa sa screen? Kita ba siya? Hindi, sir. Okay? Kita naman, no? Ay, hindi nakikita. Mango. Ayusin lang natin. So, zoom out ko. Ano yan? OBS. Yan. Okay. So, sabi, same configuration ng problem. Ang ano lang dito, sabi niya, the spring on the rope are originally unstretched. So wala siyang initial stretch, no? So the spring on the ropes are originally unstretched when theta is equal to 0. Now determine the tension in each rope if F is equal to 90. No? So ayan. So problem kanina, kung yung kaninang problem natin, ang given is the theta, given yung theta kanina na 30, ano yung F? Yun yung problem kanina. Ngayon, ang problem naman, given ang F, solve mo kung ano yung ano ba na? Gamit natin yung theta to solve for the tension. Now, gamitin natin yung F to solve for the tension. Okay, let's do that. Ano? Sino yun? Okay lang? May tanong? Sino yun? Wala? Okay. Okay, so, okay, ngayon, anong una natin gagawin? No, kasi, ang problema, hindi ko alam yung theta. Alam ko yung F. So, let's just do this. Isolate natin yung A, no? Ganoon ulit, parang kanina, 'di ba kasi yun yung last step kanina, so kung kanina nilas ko na in-isolate yung A, so kung baliktad yung question, baka magandang i-isolate ko muna yung A. So isolate A or yung ring A. So in-isolate natin yung ring A. Eto. This is ring A. So yung mga force na nag-a-act sa kanya, meron akong pababang force. Pakapalin nga natin. Wait lang. Let's just make this. Yan. So, meron akong bababang force. Tapos, meron ako ditong dalawa na hindi ko pa alam kung ano yung theta. Ano? So, okay. Then, oops. Ito. Let's just call this theta. Sorry, but 30? Hindi nga pala yan 30. Hindi yan given na 30. Ito just given as theta. Ito rin given as theta. Okay. Now, if I'll call this tension. I'll also call this tension. Tapos ito, diretso ko na kasi F daw is 90. So, ano daw yung value ng tension? So, kung meron kang equation na to, if you do summation of forces along Y, this is equal to 0. What you will have is that T sin, tama, no? Sin theta plus T sin theta. Bakit? Kasi etong T na to, ang Y component niya, sin theta. Ito rin, ang T na to, ang component niya is sin theta T. So, ito yung dalawa. This is minus
90. This is equal to 0. So if you simplify this, you will get 2t sine theta. Tama? Kasi parehas lang naman sila. Times 2 lang. This is equal to 90. Or sine theta is equal to 90 over 2t. Konting ayos pa. 45 over t. Okay? Or sige, ligay mo natin yung t dito. T sine theta is equal to 45. This is now my equation 1. Now, if I do summation of forces x here, alam ko wala rin akong mapapala doon. Makukuha ko lang dyan is t is equal to t. Kasi t cosine theta negative is equal to t cosine theta positive, which is just the same. Okay, ngayon, ano pa bang pwede kong gamitin sa problem na to? Kasi ito na yung equation eh. Ito na yung equilibrium equation. Ano ba yung pwede nating gawin? What if I use the formula for the spring constant? Kasi yung spring constant is just equal to force or the spring or the tension in the spring divided by the delta or the delta L or the change in length. So kung ganon, kung i-imaginein mo, kung yung formula mo 30 is equal to tension, which is also the same as this tension here, kasi the tension at the spring, na-prove naman na natin kanina, that the tension on the spring is just equal to the tension on the cable, divided by the change in length. So, ibig sabihin, kung magkaroon ako ng change in length dito, kasi kung makuha kung ano yung change in length, pwede ko nang makuha yung T. So, now, ano ba yung change in length? Di pwede natin gawin kanina yon, no? So, ang change in length kasi niyan ng spring, wala from zero, from walang change, nung horizontal pa lang siya, nandito, naging eto siya. So if I draw that, ginawa natin kanina, same lang naman yan. So, if I draw this triangle here, eto is 2 feet. Tama, hindi naman nagbago yan. This is the original length. This is the LO, the original length. Tapos eto, let's just again call this LX. And this is now my final length. At alam mo naman na the change in length, tama ba? Anong formula ng change in length? How can we solve for the change in length? Knowing this, change in length is just the final length minus the original length. Tama ba? Kung ano yung original, di ba? Change in length, yung ibig sabihin, yung pagbago niya, yung final minus yung original. So now, let's just solve for this L. Etong LO, alam ko 2 feet. Etong LF na lang yung gawin natin. Eto, I know that this is theta. Okay? So, this X, again, can be computed as 2 over sine or cosine? Ano to? Sine or cosine? Sugot. Cosine po, sir. Cosine, sir. Cosine. Okay. This is 2 cosine theta. Okay. So ngayon, substituting this value of x, kasi itong x, alam ko yan din yung length final. Substituting it to this equation, eto, magkakaroon tayo ng delta L is equal to 2 over cosine theta minus 2. Kasi ang original length mo, 2. Now, I will substitute this equation here, this delta L here, papunta, itong delta L na yan, substitute natin dito. Bakit parang pudpud na siya? Okay, anyways. 30 would be equal to T over 2 over cosine theta minus 2. Konting manipulation lang, magiging T is equal to 60. Tama ba? Yung 2 cosine theta is 60 over cosine theta. Itong 2, minultiply ko lang doon sa 30, no? Minus 60. So, ito yung equation ko sa T. This is now equation for T. Let's just call this equation 2. Ngayon, papansinin mo, etong T na to is in terms of theta. Meron ka ring equation dito na T, tsaka may theta. So, if I substitute this T here, papunta dito,
I will have a single equation with a single unknown theta. So magiging t is equal to 60 sine theta over cosine theta minus 60 sine theta. This is equal to 45. So now, pag meron ka ng equation na to, can you solve for theta? Dito? Can you now solve for theta here? Gamit ano? Anong gagawin nyo para ma-solve to? Shift solve, sir. Shift solve. Shift solve. Okay, sige. Shift solve. Sige lang. Now, what's theta? Okay nga, shift solve nyo nga yan. Kaya ba ng mga calcu nyo yan? Kawawa naman yung mga calcu. Para hindi mahirapan, ano ang sine over cosine? Kung, ito para hindi mahirapan yung mga calcu nyo, mag-ano kayo, ano ang tawag dito? Mag-simplify kayo ng konti. Kasi, di ba, alam nyo naman siguro, no, sine theta over cosine theta is just tangent theta. Tama? Ang identity, sine over cosine is tangent theta. Tangent theta minus 60 sine theta is equal to 45. Tapos, para hindi rin mahirapan, tangent theta minus sine theta is equal to 45 over 60. And what's 45 over 60? That is just, I think, 3/4. Tama? 3 over 4. Okay, ayan. Para hindi, at least hindi masyadong kawawa yung calculator nyo. Anong sagot? Ano? Uminit na ba yung calculator nyo? Processing ba? Processing? 57.96. 57 point. Theta is equal to 57.96 degrees. Okay, pero hindi yan yung tanong, no? Ang tanong, yung tension sa rope. So, tension at sa rope, edi meron ka naman ng formula. May equation na tayo kanina na nakuha. T is equal to, T sine theta. T sine theta. Ito, no? Ayan, this equation here. Ito, yung equation 1 natin. Yun yung gamitin natin. T sine theta is equal to 45 degrees. So, if I substitute theta here, magiging, ba't 45 degrees? 45 lang pala. T is equal to 45 all over sine 57.96. What's the value of T? $53.09? 53.09. This is pounds. The answer. This is the final count. The final answer. Okay. Taas natin to. Tapos, taas din natin to. Taas ulit natin to. Tapos, yan. Okay. Okay, may print screen. Tapos, next problem tayo. Zoom in nga natin para mas makita. Wala na palang isa-zoom in. Kasi pag zoom in ko pala, hindi na makita yung problem. Final countdown. Yan. Hindi na naman nakita sa ilalim. Yan. Print screen, tapos next problem tayo mamaya.
Wait lang. For the next problem, maghanap na lang ako ng magandang problem na bago. Control body. Oops. Statics. Lines. Mhm. Saglit lang ha. Wait lang. Yun lang. Hanap lang ako ng magandang problem para ano, sagutin natin. To, para ano. Napakasimple ng tanong. Determine the components of the reaction at E. Tapos yung problem, wait lang. Eto. Ano yun? Ba't may wait lang, saglit lang ha. May nagpa-fireworks pala. Okay, anyways. Ayan, sana. Talagyan natin. So, determine the reactions at E. Okay. So, anong support? What type of support is at E? Di ba, pin lang naman yan? Tama? So, pin support. So, ano daw? So, yan daw, no? So, let's just do the free,
Let's just analyze. Sabi niya, ano daw yung reaction sa E? So for example, eto, considering the whole structure, if I consider the whole structure, okay, considering the whole structure, kung drawing natin yung free body diagram niya, eto siya, no? Kasi the free body diagram, tinanggal ko yung dalawang. Move those two supports, I will replace support reaction. So sa point A, meron akong, oops. So sa point A, meron akong, let's just call this, since this is a pin, alam ko naman na dati, automatic, meron akong, sige, ano bang assumption natin dito? Pataas na lang. Wait lang, is there any way to make this, to make the color transparent? Oops. How do I do? Ay, alam ko na. Gawin na lang natin, gawin ko na lang para hindi wait lang. Page color. Let's make this white. Ayan. Okay, para mas maganda tignan. Saan na yun? Okay. Okay, so ayan, no. So this is my support. Tinanggal ko lang yung, this is my whole body. If I consider the whole body, so considering the whole body or the whole structure, wait lang. So this is considering the whole structure. I have a pin at A. So yung free body diagram niya, merong pin at A. So meron niyang vertical component, meron din niyang horizontal component. So tas ito may pin at E din, may vertical component. Pataas din yan. Tas ito may horizontal component pababa. Okay. Now, if that's the case, I'll call this RAX. This is RAY. This is REX. Tapos REY. Si Ray tsaka si Rex. Okay. Now, my question is, ilan ang unknowns natin? How many unknowns do we have? Medyo complicated pala masyado yung drawing. Pero sige, kaya yan. How many unknowns do we have? 4. Tama? So we have 4 unknowns. Pag meron kang 4 unknowns, how many equations do we have sa statics? Yung sinasabi nating equilibrium equations, how many equations do we have? Diba 3 lang? So kung ganon, hindi pwedeng isolve to kasi indeterminate to. Meron kasing, nakikita nyo ba tong connection niya sa B, connection niya sa C, tsaka connection niya sa D? Do you see those things? Ito, yan. What we call them are your internal supports. So sa internal supports kasi, they can be used to solve for some equilibrium problems using kung anong meron dyan sa support na yan. So ano bang ibig sabihin ng support na yan? Wait lang, let me bring up my para mas makita nyo magandang drawing. Wala pala dito. Anyways, parang ito na lang para mas makita nyo. Wait lang. So may OBS ko. Palagyan ko muna yung ano, no? So, kung i-imagine niyo, kung ma-imagine niyo yung di ba for example, ito yung aking beam, no? Kung ito yung beam ko, wala siyang internal support. So ito lang siya. Ang support lang niya is yung dalawang daliri ko, no? Let's call this pin A tsaka pin B. So if this beam is supported by these two pins,
Ibig sabihin, meron siyang reaction vertical, horizontal, may reaction siya vertical, horizontal. Now, what if yung beam ko, let's say, ito naman yung beam ko. What if yung beam ko, meron sa gitna niya, may link siya na ganito. Tama? Kasi pag ito lang, pag yung beam ko, ito lang, let's say, ito lang siya, hindi mo yan pwedeng i-bend. Tama? Yung part na to, every part of that beam, hindi mo siya mabebend. Tama? It will not bend. Ngayon, paano pag meron siyang gitna na link? May internal support siya, let's say nakapin siya. Nakapin siya dito. Pag nakapin siya, ibig sabihin sa loob niyan, pwede siyang mag-rotate. It can rotate. Pwede siyang mag-rotate. Pero, pipigilan niya yung paghila mo, pipigilan niya yung movement up and down. So, that's an internal pin. So, saan ko ba nakikita yung internal pin aside dyan sa pinakita ko? Saan ba natin siya ibang nakikita? For example, saan na yun? Where's the drawing here? Nawala na naman yung drawing na. Wala na naman yung drawing ko. Okay. Wait lang. Ano yun? Ano yun? Journal. Ayan. So, for example, eto, kita nyo to? Ayan. Etong part na to, this part here, etong plier, it can act as a whole body. You can consider it as a whole structure or whole rigid body. Pero yung part na gitna, eto, nakita ba yan? Eto. Yung nasa gitna, eto, this is what we call an internal pin. Yung internal pin na yan, it holds the body. Tama? Kasi dahil dyan sa internal pin na to, hindi humihiwalay yung left part sa right part. No, it hinders movement. Pero etong pin na to, it does not hinder rotation. Kaya pwede mo tong i-rotate na pag ganito. So that's an internal pin. When we say structure, let's say eto naman sa structure natin, sa structure natin meron tayong beam AB tsaka beam BC. So eto, dalawang beam siya. These two beams here, etong beam AB, kita ba yung mouse ko? Nasaan yung mouse ko? Ayan. Etong beam, this beam here, beam AB, tsaka itong beam BC, nakakonect through an internal pin. So yung internal pin kasi na yan, it connects those two supports. Or it connects those two beams. Etong beam AB tsaka beam BC. Kino-connect niya siya. Pero ang problema, hindi niya kayang i-resist yung rotation. So parang nakaganito lang siya, no? Say this is the pin. Nakapin siya, kasi it hinders the movement, hindi niya pinaghihiwalay yung dalawa, pero walang lakas para mag-resist ng rotation. So that is what, yan na naman, iba na naman ng tawa na naman ninyo. pero ayan, no. So wala siyang lakas para i-resist yung kanyang No, ayan, this one. Wala siyang lakas para i-resist yung rotation. No, hindi kung kunyari, let's say kung baliw. Ayan. Oops. Ayan. Hindi, kasi kailangan maintindihan nyo tong topic na to, no? So, for example, ito yung wait lang. Ayan. Let's say ito yung AB kanina, no? Ngayon, ito yung ano na yan, BC. So this is AB, ito yung mahaba na horizontal, that's BC. So ito, kahit anong hila mo pababa, hindi gagalaw yung point na to. Hindi gagalaw tong point. Oops. Ito, hindi to gagalaw. Wait, ito. Uy, ba't ganun? This point here, this point B, does not move. Kasi nga, sinusuportahan niya yung dalawang yan. Pero, walang problema kung magro-rotate ng pag ganito yung
structure ko. Na-imagine nyo ba siya? Na-imagine nyo siya? Kahit anong gawin ko, hindi niya mapipigilang mag-rotate. Pero, pipigilan niya yung pag-move ng point B na yon. Hindi niya paghihiwalayin yung dalawa. Pero walang problema kahit na umangat siya, bumaba siya. So, ngayon, kung tatanungin ka kayo from that, tingin nyo anong reaction ang meron dun sa pin, anong nararamdaman na reaction dun sa pin B dito. 'Di ba? Ang reaction natin kung ano yung hinihinder niya na movement. So kung i-consider ko ang pin B, anong reaction ang meron sa pin B? Tama? Kung i-isolate, kasi 'di ba sabi ko kanina, we can isolate beam. Okay? So if I isolate beam, eto, wait lang. So pag ito kasi wala akong masosolve, pero for example, let's just isolate yung AB. Let's say I will isolate AB. Oops, yan. So sa AB, eto siya. This is AB. Since merong internal pin sa B, tama? Eto. This is the internal pin at B. Oops. Yan. This is point B. Since may internal pin, since pin nga yan, kaya niyang mag-resist ng vertical. So meron siyang, let's just call this BY. Meron siya, kaya niyang mag-resist ng horizontal. So meron siyang BX. Pero yung moment, hindi niya kayang i-resist. So wala siyang moment. So I can isolate AB. Kasi pag in-isolate ko yan, may resistance siya sa BX, may resistance siya sa BY. Tama? So, ito lang yung meron siya. So, wala akong moment. Tapos dito sa A, syempre, meron kang reaction dito, may reaction ka dyan. No? So pag ganyan, we can use the help of this internal pin to solve for any reactions using what we know about this internal pin. Tama? Okay. So, ngayon, para para hindi medyo komplikado, balikan natin yung problem na yan, no? Let's do a more simpler one para more na nga, simpler pa. Let's just get a simpler problem, then we go back to that. Let's say eto na lang. Nakakita na ako ng problem. Okay. Eto, let's just go back to that na lang later. Print screen. Oops. Print screen. So, para mas maintindihan nyo, balikan na lang natin tong problem na yan. Pero, kasi baka mamaya masyado mabigla kayo. Siyempre, ayoko namang nabibigla kayo. Ayan. Let's just say, eto yung beam natin. Tapos, eto yung problem natin. Okay. Okay. So, eto. Kung papansinin mo, sa beam na to, nakikita nyo na ba? Do you see the beam here? Ito? Kita nyo ba siya? Kita nyo ba siya? Guys? Yan. Okay, so eto, you have a beam here. So kung titingnan mo, if we do the free body diagram of this beam. So ang tanong lang kasi niya, it is spin connected at B, tapos determine the components of the reaction at its support, neglect its weight and thickness. So ano daw yung reaction sa A, reaction sa C, kasi yun naman ito yung tinatawag natin external supports. Ngayon kasi we are now digging into the internal supports, which is eto nakikita nyo sa B. So for example, hindi ko pa alam kung anong internal supports. I don't know kung ano ang internal supports. Kung ako ang gagawa ng free body diagram, let's say considering the consider whole structure. Ang kanyang free body diagram, syempre lagi namang free body diagram ang una. The free body diagram would look like this. Tapos meron daw siyang pin dito sa B. Ito. So, ito, this is point B, point C, tapos point A. Ngayon, meron daw applied force here. Okay, wait lang. Let's just draw everything correctly before we start. Tapos, oops. Tapos, ito daw ay 3, 4. Malamang 3, 4, 5 yan. So, okay. So, oops. This is 3, this is 4, this is 5. Tapos dito daw may distributed force.
Tama? Okay. So, distributed force. So, this is, what did they say about this? 4 kilonewton tsaka 10 kilonewton. So, this is 10 kilonewton 10 kilonewton. Tapos, ito daw ay 4 kilonewton per meter. Tapos, the distances, ito hanggang dito. Dito 2. Tapos dito hanggang dito is also 2. This is meters, this is meters, this is meters. These are all my applied forces. Neglect the weight, so walang ilalagay na weight. Tapos eto, lagay daw natin, meron daw siyang, since merong roller, tama? This is a roller or rocker support. Pag rocker, since horizontal yung surface na pinapatungan ng rocker mo, perpendicular doon, so vertical, yun lang yung support. So tawagin lang natin tong RC. Oops. So this is RC. Dito naman, what type of support do we have at A? Anong klase ng support yan? What do you think is the... Fix. This is Fixed po, sir. this is a fixed support. Now, pag fixed support, pipigilan niya ang vertical movement, pipigilan niya ang horizontal movement, and it will also hinder yung rotation. So, pagka ganun, ibig sabihin, meron akong vertical reaction, meron akong horizontal reaction, tapos meron din akong moment. Again, lahat ng mga direction ko ngayon, assumption lang, no? So, meron din akong moment. So, this is MA, moment at A. This is reaction A along the horizontal, X. This is the reaction at A along the vertical, Y. So, kung titignan mo na naman, kung titignan mo na naman yung structure mo, kung ito yung structure mo, ilan ang unknowns mo? You have 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, kung apat yung i-consider mo lang, you cannot solve for the problem. So, ngayon, gagamitin natin yung alam natin tungkol sa B. No? Ano bang alam natin sa tungkol sa B? Pag in-isolate ko yung member BC, kasi this is a compound beam, no? Pag in-isolate ko yung BC, this is the, wait lang, yan. So, now, what we do is what if we isolate, eto na yan, isolate beam BC. Pag BC lang yung kinonsider ko, wait lang, let's just make a triangle, a rectangle here. Ito. If this is a rectangle here, sa C, ganun pa din, no? So, kumbaga, ang literal na ang gagawin mo dito, putulin mo yung structure. No, putulin mo yung structure, tapos kung saan yung putol mo, yun lang yung i-consider mo. No, let's say ito yung pin na B, sa B ka magpuputol, you will only consider the structure from point B until point C. Kasi bakit ko dun gustong gawin? Kasi point B lang yung, kasi alam ko na walang moment sa point B. So meron ako ditong, oops. Let's just draw an arrow here, then color blue ulit. Yan, tama. So, eto, hindi pa rin mawawala. Nandun pa rin. Yan. So, eto, this is still RC. Tapos dito, sa buong, oops, ba't nawala yun? Sa buong BC, meron pa rin yung 4 kilonewton. So, kung saan yan, doon pa rin. So, merong 4 kilonewton per meter. So, red pala gamitin natin dito para mas kita. Let's draw an arrow here. Tama. Ayan. Okay. So, ito pa din. Yung applied force pa rin na mag-a-act sa BC. Dapat nandito pa rin. So, this is 4 kilonewton per meter. Nandiyan pa rin siya. Ngayon, yung B naman. Sa B, pinutol natin. So, ibig sabihin, yung tinatawag nating internal reaction, kasi may internal forces dyan, yun yung literal. Kaya nga internal, kasi nasa loob. Yung internal reaction, dapat makikita mo. Lalabas dapat siya.
So dito, since pinutol ko siya dyan, lalabas yung internal force niya. So since this B is pinned, or this beam is pinned at B, ang meron lang dyan sa B na yan is a horizontal and a vertical reaction. Wala siyang wala siyang moment. So this is this is let's just call this B Y, tas eto BX. Etong pag-annotate ko pala, no, yung paglagay ko ng pangalan, yung BYBX. Bakit sir wala kang R? Kasi this is not a reaction. This is, eto kasi sa akin, kaya ko nilalagyan ng R kasi this is an external reaction. So madalas pag nagsosolve ako, kaya ito na para clear na rin tayo, no. Pag nagsosolve kasi ako, pag external nilalagyan ko ng R. Pag internal wala na, BYBX lang nilalagay ko. Para lang pagka nagsolve ako, alam ko kung ano yung mga external tsaka internal. Meron akong pang-differentiate dun sa external supports tsaka internal supports. Kasi nga, this BX and BY here, itong BX tsaka BY na to, are internal supports. These are not external supports. So pag kinonsider ko yung whole structure, hindi ko siya makikita. Kasi hindi ko pa nilabas. Hindi ko makikita kasi kaya nga internal nasa loob siya. If I consider the whole structure, mapansin mo, wala namang akong RX, wala akong BY, wala akong BX. Kompleto na tong free body diagram na to para sa whole structure. Ngayon, pag pinutol ko siya at point B, lalabas din dapat yung internal supports. So in this case, BX, BY. So kung tatanungin niyo ako, sir, sa ano lang ba pwedeng magputol? Sa may pin tsaka may BC? Yes. Hindi pala, no. Yes and no. Yes, kasi doon tayo madalas magpuputol kasi alam natin na sa point na yon, walang mga moment or depende kung ano yung anong klase ng external supports. Anong klase ng internal support ang meron doon. Pero pwede ka rin naman talagang magputol dito. Let's say dito ako magpuputol, walang problema. No? Ang mangyayari nga lang, 'di ba, isipin mo, kanina let's say etong dalawang to, yan na naman tayo. Let's say, etong dalawang to, naka-internal pin, no? Hindi yan gagalaw, pero magro-rotate siya. Kaya dito, yung pin, yung pag in-isolate ko tong left side, let's say, I isolate this left side here, etong pin na to, ang reaction nung kabilang beam, nung in-isolate ko tong left side na to, dapat may kikita ko yung reaction dito na vertical, yung reaction dito na horizontal. Pero sir, paano naman pag dito ka nagputol sa wala? Let's say, eto yung pinutol ko. No, let's say ito yung pinutol ko, naka-fix sila. Isang beam lang siya, pinutol ko dito. Pag pinutol ko dito, sir, anong makikita ko? Syempre ganoon pa rin. At this point, ano sa tingin nyo yung connection ng left part nito tsaka yung right part na to? Pinipigilan nila yung pag-move horizontally, pinipigilan niya yung pag-move vertically, pinipigilan din niya yung pag-rotate. Hindi mo naman pwedeng rotate, di nabali yung buto ko. No? So ngayon, ibig sabihin, pag pinutol ko dito, let's say ito, balik tayo dyan. Pag pinutol ko dyan, ang makikita ko, ito yung B. So, sa point na yan, meron niyang bakit R? Ayoko nga pala ng R. Let's just call this point D na lang kasi wala namang point D. So, if I call this point D, ito would be DY, ito would be DX, pero unlike the internal pin, pag dito ko pinutol sa D, meron akong moment at D or MD. Meron niyang MD. So, that's the difference. Pero kaya nga mas magandang kaya yes, madalas doon lang tayo magpuputol sa internal pin kasi sa internal pin merong mawawalang unknown. Dito kasi yung unknown niya ganun pa din. Wala madalas may tutulong pag dito ka putol. So dapat dito sa internal pin, this internal pin here can give you an answer, can help you give an answer dun sa mga external by using ito. So syempre para makumpleto to, ito na yun. So, para makumpleto to, sana yan. Yan, this is 2 meters. Gets ba? Okay ba tayo doon? O may nalilito? So again, this is a very important concept ng equilibrium.
Ito dapat yung tinatopic natin ngayon. Okay ba? Meron ba kayong tanong? O na ano na? Saan na? Saan na yun? Saan na yun? Saan na yun? Ito pala. Wala. Ayan. May tanong ba? Wala naman. Sir, sige lang. Sir, bakit walang RCX? Saan? Bakit walang RCX? Kasi, kung papansinin mo yung problem, eto, sa C, this is a rocker support. Tama? Ang rocker support, parang, yun nga, yung nakapatong, ito yung beam mo, nakapatong lang siya. Kaya niyang pigilan yung movement niya up and down, or sorry, down specifically, pero hindi niya kayang pigilan yung movement niya na horizontal. So wala siyang, ang meron lang support sa vertical. Yung support sa horizontal, wala kasi hindi niya kayang pigilan yung movement. So that's the reason why wala yung X component ng RC. Pero sa B, meron. Kasi yung pin na yan, since nakapin siya, aside sa vertical, hindi rin kayang gumalaw horizontally. Pero yun nga, yung rotation, pwede. Okay? So, okay, para mas maintindihan, let's just continue solving. From this point, diba? Parang normal na beam na lang siya, no? Pang eto yung point, pag parang normal na beam na lang siya. If I do summation of forces along X, this is equal to 0, I will get that BX is equal to 0. Bakit? Kasi wala naman siyang kasamang iba eh. BX, positive, tapos wala na. Okay, that's 1. Tapos if I do summation of forces along Y, this is equal to 0. Hindi pala. Pag nagtama, if I do summation of forces along Y, meron akong BY plus RC minus 4 times 2. Again, bakit 4 times 2? Kasi distributed load, ang resultant niya is just equal to the area. Since ang area nitong rectangle na to is just the length which is 2 meters and the height which is 4 kilonewton per meter. So 4 times 2, this is equal to 0. So dito, actually wala pa tayong masosolve pero sige lang, RC is equal to 4 times 2 is 8, lipat ko siya magiging positive 8. Let's just call this equation 1. Okay, now, if I do moment, tama? If I do summation of moment, kung may tanong kayo, magtanong na kayo para pagdating kasi again, this is, sige lang, kasi this is, anong oras na ba? Mga saglit na lang naman tayo. Last problem na rin natin muna to. Tapos bigyan ko kayo ng, ah, bigyan ko kayo ng practice problem para sa exam. Tips Ang and gagawin tricks, mo, sir. ha? Tips and tricks sa exam. Conflict yung exam. Hindi. Ano? Ay, yes, yes, Rhea. Ano yun, Rhea? Blue. Magsusulito. Sir, Pwede. Ano? Sige. paano mo malalaman na equilibrium ganun yung isa-solve mo? Saan? Dito sa Mga- ano? Yes, sir. Kunyari ito, tapos nag-isolate ka. Paano mo malalaman kung equilibrium siya? Parang ganon? Yes, sir. Or yung past lesson natin. Ganun. Kasi, for example, meron kang beam. Siyempre, yung beam kasi na to, this is assumed to have no acceleration. Tama? Wala namang beam siguro na mag-accelerate. Unless, mga Ferris wheel or moving objects. Pero ito, for example, this beam here, wala namang magiging movement to. So, basically, pag walang movement, automatic that is under equilibrium. Pag walang acceleration, automatic that is under equilibrium. Ngayon, paano naman yung mga in-isolate ko, sir? Paano siya, siyempre, kung yung buong structure hindi gagalaw, eto, pag in-isolate ko yung BC, siyempre, assumed na rin na hindi siya gagalaw. So, I will still consider it equilibrium. The best way or the most common way, pero hindi kasi to foolproof, the most common way is pag tinanong sa inyo reactions. Pag tinanong sa inyo tension, what's the support reaction, what's tension, that means equilibrium equations yung hanap sa inyo or equilibrium function or equilibrium problem yung meron sa inyo. Queenie, sir, pwede yung answer na, yung may answer. Sige, sige. Bigay ko sa inyo, tapos sagutin nyo, tapos sabihin ko kung tama o mali. O, di ba?
Sige, may answer. Basta walang solution. May answer, pero walang solution. Kayo nang bigyan ng solution. Siyempre, check nyo na lang, no? Gawan ko ng answer, pero kayong bahala sa solution. Anyways. Okay, let's continue Sir. para matapos tayo ng 3:30. Lo, 2 hours na pala tayo. Sakto lang pala. Diba, Overtime. ano? Overtime. Anyways, tapusin na natin. Okay, so dito, syempre meron ba akong moment, yung isolation pa rin. I'm still considering member BC. Considering member BC, isolating member BC. So, nako dito. So, if I take moment, let's take point B, moment at point B. This is equal to 0. If I take moment at point B dito, pag nag-moment ako dito, ang magiging unknown ko na lang itong RC. Bakit? Kasi ang moment arm ng BX 0, ang moment arm ng BY 0. So I can take moment at point C. Yun na lang po lang kailangan kong gawin, no? Okay. So if I take moment at point B, RC muna, RC. Positive or negative? Multiplied by moment arm, syempre 2. Ano yan? Positive or negative? Sa point B. Guys. Negative. Ah? Negative. Negative. Okay. So, kung negative yan, eto, yan. So, since counterclockwise yan, negative. So, this is minus. Ngayon, ano bang mga ibang force? Etong 4 kilonewton, no? Plus, tama? Kasi pag nag-rotate yan, this is clockwise, no? So, since nag-rotate yan, clockwise, positive yan. Plus, anong resultant niya? Di ba? Ang formula natin ng moment is just equal to the force multiplied by the distance. So, eto, since para hindi na tayo mag-integral calculus, kasi pwede mong gamitin to, integral calculus, pero hindi na tayo mag-integral calculus, ang gawin nyo na lang resultant niya. So, ano ang resultant nitong 4 kilonewton meter? 4 kilonewton per meter. Anong resultant niyan? 8, 4 sir. times 2. 8. So, 8 quantity, anong distance niya? Anong moment arm nung 8 sa point B? 1, sir. 1. Bakit 1? Kasi ang resultant laging nasa center of gravity. Pag rectangle yan, ang center of gravity mo pag rectangle is nasa gitna. So, let's say, ito yung gitna. So, ito, this distance is just 1 meter. So, ito yung kanyang resultant which is just equal to 4 times 2 which is 8 kilonewton. So yung blue, yan yung resultant ng red. So 8 multiplied by bakit yan? 8 multiplied by 1. So yun lang, no. That's how you how to analyze yung mga distributed force, especially sa moment. Huwag niyong kakalimutan yung moment arm, no. So parang nung quiz nyo lang din naman yan. This is wala naman na. This is equal to 0. What's the value of R? 4. Tama? 8 times 1 divided by 2. This is R. RC is equal to 4 kilonewton. Okay? So now, if this is 4 kilonewton, nakuha mo na RC, isa na rin sa tanong, no? Kaya binax ko na siya. Kasi external supports ang R. So, binax ko na siya, no? This is one final answer. So, ngayon, sir, ano nang susunod natin? Ngayon, kung babansinin mo, if I now already solve for RC, pwede ko na i-solve yung BY actually. No? Kasi from this equation, BY is equal to 4 na rin. Bakit? Kasi substitute mo yung RC4, 8 minus 4, BY is equal to 4. So, masasagot mo na yung BY. Pero, without even knowing BY, pag binalik ko tong RC dito, ang RC pala, syempre, kung dito sa isolation ng BC, nakuha ko na ang RC ko 4, pag binalik ko siya dito, dapat ang RC mo 4 pa din. Kasi this structure, still this structure. Or yung BC ko is still a part of this whole structure. So kung anong tama or kung ano ang nalaman mo tungkol sa BC, dapat tama pa rin siya pag binalik mo na siya. So nung nalaman mo na ang RC mo 4 kilonewton nung in-isolate mo siya sa BC, pag ibabalik mo yan, pag i-consider mo ulit yung whole structure, dapat yung RC mo is still equal to 4 kilonewton. So ibig sabihin, this RC now can be said to be
can be equal to or must be, sorry, hindi pala can, must be equal to 4 kilonewtons din. Tama? Kasi ito, para yan dito. Now, kung babalikan mo na yung problem mo, if you will now return to your problem, ito, pag binalikan mo na tong problem mo, ibig sabihin, you only have 1, 2, 3, so considering the whole structure na, no? If I now consider the whole structure, my unknowns would now only be RAY, RAX, and MA. Tatlo na lang siya. So pag dun sa whole structure, ginamit ko yung 3 equations ko, I can now simply solve what is RAY, what is RAX, and what is MA. Okay? So pagka ganun, solving. Summation of forces along Y, this is equal to 0. Tama? If I do that, I will get positive RAY minus yung 10. Tama? Ito, yung 10. This 10 here. Minus 10 times 4 over 5 minus 4 times 2. Tama? Ito naman siya, 4 times 2 plus 4 kilonewton or 4 na lang para ano. This is equal to 0. So now, what's the value of RAY? What's the value of RAY? This is 8. This is 8, 16. Di 12 ba siya? RAY is 12. Tama ba? 12 kilonewton positive. Going up na rin siya. Ay, may kulang pala dito, no? You should always indicate na direction here. Positive. Tama ba siya? Guys. Tama ba? 12? Okay. So now, if I do summation of forces X naman, summation of forces X is equal to 0. Pag nag-summation of forces X ako equal to 0, I only have RAX minus, positive to, no? Assumption ko, minus, eto, the X component ng 10 kilonewton, which is just 10, kasi going to the left, minus yan, times 3 over 5. This is equal to 0 kasi wala naman na. No? Ito vertical lahat, ito vertical lahat. So this is RAX is equal to positive 6 kilonewton. This is going to the right pa. Tama yung assumption mo. Okay. Answer. Now, the moment naman. Yung moment ko naman, at this point, it would be as simple as taking moment at point A. Kahit saan ka mag-moment, makukuha mo yung MA. So, taking moment at A, so doon na lang kasi yun yung pinakasimple. Summation of moment at A, this is equal to 0. So, if I take moment at point A, eto siya. Let me just copy this para ilagay ko sa baba para makita nyo habang ginagawa. Okay. Okay, Control C. Control V. Yan. Let's just put it here para may basis tayo. Yan. So if I take moment at A, syempre this is still equal to 0. So if I take moment at A, ang unang papasok itong MA. No? MA, tandaan nyo, pag moment yan, wala ka ng moment arm kasi automatic moment na siya. So ang assumption ko, counterclockwise yan, di ba? So this is negative MA. Ito naman, yung 10 kilonewton. 10 kilonewton, pwede ko itong i-break down ng kanyang X and Y component. So, yung 10 kilonewton na yan, meron niyang XY component na 10 times 4 over 5, which is 8 kilonewton. Tapos, meron niyang X component na 6 kilonewton. Tama? So, papansinin mo yan, yung X component niya, it will pass through point A. So, ibig sabihin, walang moment arm yung 6 kilonewton. Yung 8 kilonewton, yung Y component niya, meron. So, yun lang yung papasok. So, 8 kilonewton, sorry, 8 na lang. 8 multiplied by negative kasi pag nag-rotate, positive pala dapat, no? Positive kasi ang rotation niya ay counterclockwise. So, plus 8 multiplied by the moment arm 2 plus, ito rin, kasi magro-rotate yan. This is also clockwise. So, plus
4 times 2. Yung 4 times 2, yun pa lang yung resultant niya, no? Yun pa lang yung resultant na mag-a-act sa centroid sa centroid nito. So, eto siya. So, this is 4 times 2, which is 8. Ngayon, yung kanyang distance dito is 1 kasi kalahati ng 2. And the moment arm, anong moment arm ng 8? Ng 4 times 2? What should we put as the moment arm? Anong moment arm niya? Can someone tell me? Anong moment arm niya? 5, sir. 5. Bakit 5? Kasi this is just the distance from 8 hanggang dito sa A, which is 2 plus 2 plus 1. Okay, that's 5. So 5. This is, meron pa? Meron pa. Minus. Bakit? Kasi itong RCY ko, it rotates counterclockwise. Tama? Ayan. It rotates counterclockwise. So this is RC multiplied by moment arm mo is 6. And RC is just given as, already solved as 4. This is equal to 0. So now, can someone calculate the value of MA? Anong value ng 32, MA? sir. 32. 32. Okay, 32. Positive, negative? Positive, sir. Positive. Sige, positive 32 kilonewton meter. Since positive, ang assumption ko na counterclockwise tama siya. So, counterclockwise siya. Okay, that's value of MA. So, ayan, no? So, important things to remember, you're not limited. You're not limited to solving a problem considering na lang yung buo. Pwede kayong mag-isolate like what we did here, no? So, pwede nating i-isolate muna yung BC para masolve yung RC. Then, when we solve for RC, balik tayo sa whole structure, masosolve na natin yung RAX and RAY and MA. So, aside from that, another thing, para what if, sir, hindi kasi natin nagawa dito sa problem na to, pero what if, diba, etong BY ko, ito yung in-isolate ko yung BC. What if, sir, in-isolate ko, eto, dito sa taas, ito. What if I isolate, tanggalin ko na to, hindi naman to kasama sa solution natin. What if I isolate member? Sounds to read the cheats win. Okay. Okay, you'll get the cheese ring and open it. Lola, tis ikaw naman yung may gusto. Okay. Asensya na. Okay, so na yan. Saan na ako? Nawala tuloy ako. Ayan. So, kunyari, in-isolate ko. If I isolate member AB, okay, member AB. Isolating member AB, eto, syempre, meron pa rin yung RAY, meron pa rin yung RAX, tapos meron pa rin yung MA. Ngayon, sa B naman, eto, tandaan nyo to. Sa B, kanina, ang assumption ko, BY tsaka BX, up tsaka right. Tama ba? Nakuha ko na rin na tama na up to, tama na wala naman yung BX. Ngayon, sir, what if ito ang in-isolate ko? Since assume ko dito na going up, from the law of action and reaction, tama? From the law of action and reaction, every action has an equal. So, kung kanina, sa B, kung considering left and right, ay considering right, ito sa BC, meron akong nakuha na value ng BY, which is 4. Dito naman, when considering the left, dapat yan, meron siyang equal. So, meron akong BY na 4 kilonewton, kasi 4 kilonewton yung na-compute ko dito. Tama? Ito, 4 kilonewton to. If this is 4 kilonewton, this must also be 4 kilonewton, equal. Pero, it must be equal and opposite. So, imbes na pataas, dapat dito pababa. Tama? Kasi pag pinagsama mo siya, diba? Kung isipin mo, etong part na to, pag binalik mo na tong BC tsaka AB, pag pinagdugtong mo na siya, yung dalawang yun magka-cancel out na lang. Kasi may pataas ka na BY, may pababa ka na BY, same sila na 4 kilonewton. So, ibig sabihin, walang magiging resultant yan. Kasi, hindi naman siya external. Okay? So, ito sa problem kasi na to, hindi natin ito kailangan gawin kasi I can just go back to my original structure. Pero, when you do another type of problem na kailangan mong, after considering isolating BC, you are needed to isolate AB naman,
pagka gano'n, kung na-solve mo na yung BY dito, syempre, yun na rin yung value ng BY dito. Pero, that BY, instead of this one na going up, syempre, opposite, parang third law, di ba? Action, reaction. Kung ito, kung ito pataas, ito bababa. So, isipin nyo na lang. Let's just say ito, no? Kung ito yung pin na yan, kung isipin mo, pag tinanggal mo to, ang iisipin mo kasi, ano yung reaction, ano yung ginagawa ng member na to, dito sa member na to. Tama? Kunyari, this is member A, this is member B. Pagka iisipin mo, pag tinanggal mo yan, ang kailangan mong i-consider, what is the effect of member A dun sa member B? So, tinutulak niya pataas. So, kung tinutulak ng member A, yung member B pataas, kung ang member A naman ang i-consider mo, ang in the perspective ng member B, ang perspective ng member A is tinutulak ng member B ang member A pababa. Kasi ang tulakan nila, ba ganyan? Di ba? Kung ito, yung left side, tinutulak siya pababa nitong right side. Pero kung i-consider mo naman tong right side, tinutulak siya pataas ng left side. So, that's why meron tayong equal and opposite reaction dito, no? So, pag binalik mo siya, magka-cancel out lang sila. So, yun. In this case kasi, like I said, sa problem na to, hindi natin siya nagamit. Kasi hindi natin siya kailangan. Pero pag kailangan mo siya, i-consider yung isolate mo ang AB sa problem na to. That means, kung anong makukuha mong member B, kung anong makukuha mong value ng BY dito, that's the same value here. Pero, it has the different or it has the opposite direction. Kasi they are, yung dalawang yan under equilibrium. No? So, I hope you got that. Kung may tanong nyo na ngayon. Kung meron ba kayong future tanong na nahihiya lang kayo magsabi, pero wag kayong mahihiya. Magsabi kayo, ngayon na, habang maaga pa, kesa naman, ayan, di ba? Oy, guys, magiging 30% na ng exam, kung sa mga wala pa kanina, no? Yun nga, that 30% of your final grade would be, 30% of your final grade, 30% of your final grade would be from prelims, tapos 30 is midterm, 40 will be the final. So medyo malaki na ang epekto ng prelim, no? Mas maganda ngayon pa lang magtanong na kayo kaysa naman after exam saka kayo magtanong, tapos ganun pala. Ganyan naman kayo lagi, no? Saka na lang kayo magsasabi na, saka nyo na lang marirealize na madali pagka andyan na. Ito na lang, ito muna, sige. Okay, yan, tapos screenshot nyo ngayon. Take a screenshot. Paano mag-i-screenshot? Nawala. Ay, nagsasalita ako, naka-off pala yung mic ko. Anyways, sige, yung sa mga nanonood sa YouTube, bye-bye na. Like and subscribe. Stop ko na yung recording. Bye, Sir, sir! sir. Wait lang, sige. Okay. Sir, may tanong ako. Wait lang, i-stop ko lang yung record para sa mga nanonood sa YouTube. Yung kayo, sabihin ko pa. Okay, bye-bye. Anyways,